So good afternoon mga ka-taxpayer, no? So today is June 30, 2024. So tatapos na yung second quarter for our calendar period. So tayo ay pwede na mag-file starting tomorrow ng ating business tax. So one of the business tax na pinafile natin is yung percentage tax. So today, no, I'm gonna guide you paano nga ba i-file yung percentage tax. Especially, no, since na-required na ni BIR yung mga, especially yung mga online seller natin na mag-register. So maraming mga online sellers from Lazada platform, Shopee, TikTok, no? So nakaka-register lang. So I'm gonna guide you dun sa mga gustong mag-file ng kanilang sariling percentage tax, no? So ituturo ko ngayon paano nga ba i-file yung percentage tax. Okay. So ito yung topic natin for the period of second quarter 2024. So without BIR Form 2307. So may mga taxpayers kasi na kapag si government ang katransact natin is dinidedakan tayo ng 3% na percentage tax, pwedeng 1% plus or 2%. So depende yun sa klase ng transaction na pinrocess natin kay government, sa mga government agencies. So ngayon, itong tutorial na to is para doon sa mga magpa-file ng 2551Q starting tomorrow na wala namang withholding tax, no? So, yung withholding tax kasi, pwedeng yung withholding tax kasi, ibawas yun dun sa percentage tax. Yung isa naman is doon sa income tax. So, hindi ibig sabihin na may 2307 ka o kinaltasan ka ni government, especially government, no? Si government kasi magdideduct yan ng 3% kapag ikaw ay non-VAT, and then additional 1% or 2%, no? It depends. May mga LGU na hindi na nagdideduct ng 1 or 2%, yung 3% lang na percentage tax. So it depends. So dito, walang BIR Form 2307. So para makagawa ka ng video, no, dun sa mga ibang taxpayer na meron silang 2307, so you can comment, no, you can comment and then you can send me a screenshot, no, para gawin ko siyang sample para dun sa mga may sa ibang taxpayer din is makagawa ako ng video. Okay. So let's start, no, kung paano nga ba i-file yung 2551Q o yung tinatawag nating percentage tax this coming, actually tomorrow na. Pwede na mag-file tomorrow, July 1, dun sa ating second quarter, no. So bakit second quarter? Kasi yung mga taxpayer, no. So keep this in mind, yung mga individuals, kasi ang pwede lang nilang gamitin na period is calendar. So when we say calendar, mag-start siya ng January 1 at mag-end siya ng December 31. So meron tayong 4 na quarter sa isang taon. So syempre, kung meron tayong 4 na quarter, so meron tayong 12 months sa isang taon. So ibig sabihin, 3 months yung composition ng kada quarter. So yung first quarter natin, mag-uumpisa siya ng January, February, March, and then yung second quarter natin, April, May, June. So technically, yung involved dito is yung for the quarter starting April 1 and ending June 30. Okay? So umpisahan natin yung ating slide. So ito yung guidelines natin, no. So kailangan maintindihan natin ano muna yung percentage tax, no. So technically, pag tayo magre-register sa kay BIR, meron tayong certificate of registration. So ibig sabihin, ito yung mga primary taxes or specifically, no, ito yung mga taxes na kailangan natin i-file kapag tayo ay nag-register kay BIR. So kung dito makikita mo meron tayong percentage tax, meron tayong income tax, no? Gusto ko lang i-clarify sa inyo ano ba yung pagkakaiba ng income tax doon sa percentage tax. Kasi even some of my clients kasi nagtatanong sila, uy, nagbayad na ako ng percentage tax. Bakit ba ako magbabayad ng income tax, no? So, magkaibang tax yung income tax at saka dito sa nasa screen nyo, percentage tax, no? So, yung percentage tax, ito ay tax. Sabi dito, no? Balik tayo sa first slide natin. Okay. Percentage tax is a national tax measured by a certain percent, which is 3% nga, based dun sa gross selling or the gross value
no? Hindi natin i-deduct yung mga operating expenses o yung cost of goods sold, no? Based to sa sales. Net sales to be exact, no? So ibig sabihin, hindi mo tatanggalin yung mga expenses mo. So regardless kung kumita ka or hindi, as long as may sales ka, magbabayad ka ng business tax. And one kind of business tax is yung percentage tax. No, meron pa kasi diyan meron pang value added tax, di ba? So yun yung isang counterpart naman doon sa mga VAT taxpayer, no? So gagawa din ako ng video regarding doon sa value added tax, no. So ang topic lang natin dito is yung percentage tax. So basically, no, based siya doon sa sales. So ibig sabihin, no, regardless kung kumita ka or hindi, tayo ay magbabayad ng percentage tax. So para wala na kayong maraming tanong, no. So ang percentage tax based siya sa sales. Regardless kung kumita ka or hindi, doon siya magbe-base 3%. Okay. So yung income tax naman, syempre yung income tax kasi tax 'yon doon sa income. 'Di ba? So kung wala kang income, wala kang babayarang income tax. So 'di ba? Maraming mga taxpayer, especially na yung mga bagong register, no? Yung mga online sellers natin na they are worrying too much. They are worrying too much na baka malaki yung babayaran nila. So meron tayong another video doon, no? Yung income tax lang, no? Pero sabihin ko na din, yung income tax kasi, habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax mo. So, ibig sabihin, it's an indicator na kapag malaki yung tax mo na income tax, malaki yung income mo. Diba? So, okay na sa atin, no? Okay na sa atin yun bilang mga taxpayer, di ba? Ibig sabihin, malaki yung income tax, malaki yung income mo. Okay. Pero ang topic lang natin ngayon is yun nga, yung percentage tax. Okay. So yun nga. So sino ba yung mga required na magbayad, no, ng percentage tax, no? So sila yung mga non-VAT registered taxpayer which transactions are sales that are not exempted, okay? Meron kasing mga sales, no? Meron kasing mga sales na especially item, no? For example, no, agricultural products in their original state. Okay, yung fruits and vegetables, no? Kapag binenta mo sila, walang percentage tax yung mga yon. Kasi exempted sila from business tax, no? Gusto ko lang i-emphasize dito, baka mamaya pala yung binibenta ninyo is, yun nga, agricultural products in their original state. Diba? Fruits, vegetables, bigas, exempted yan sa business tax, no? Baka mamaya kasi, binabayaran nyo yung tax dyan, no? So, medyo technical na yung discussion na yon. Maraming items yung mga transactions na exempted sa business tax, no? Siguro, hindi, pag-uusapan natin yan to another video kasi ang topic lang natin dito, paano ba i-compute yung percentage tax, no? Pero importanteng malaman mo na hindi lahat ng transaction o hindi lahat ng sales is taxable, no? May mga items talaga na wala silang business tax, no? Exempted sila sa percentage tax. Okay? Sales that are not subject to specific percentage tax. So meron pa tayong, kasi yung general rate na 3% is para yun doon sa mga hindi subject sa specific percentage tax. So sobrang technical na din yan. Gawa na lang tayo ng another video regarding this specific percentage tax. O kaya naman, no, doon sa aking YouTube channel, meron naman dyan na regarding percentage tax. So, napag-usapan naman doon yung specific percentage tax. No? Also, yung mga taxpayer na nag-avail, so mali yung word ko dito, who avail, lang edit ko na nag-avail yung 8%. So, ibig sabihin, in-avail niya yung 8%. So, kapag 8% kasi yung in-avail mo, wala ka nang babayarang percentage tax, wala ka nang babayarang regular income tax, gross income tax na lang na 8%. No? So, meron din akong another video dyan, no? So, gagawa rin tayo ng another video later after nito, no? Doon sa nag-avail ng 8%. Okay? So, you have to make sure na ito yung mga transactions ninyo, hindi sila exempted, hindi subject sa specific percentage tax, hindi ka nag-avail ng 8% gross income tax. Okay? So, paano ba natin malalaman kung tayo ba ay magbabayad ng percentage tax? So, nakalagay dito sa COR natin, no? Ayoko muna kasi gawin, complicated masyado, no? So, basic muna tayo. Ang assumption natin dito, subject yung transaction natin sa percentage tax, no? So, ayan, makikita mo naman dito, percentage tax, ang filing frequency natin is quarterly, 25 days at the end of the quarter. So, mamaya, next slide, pag-uusapan natin yung deadline.
Okay. So, kailan nga ba yung mga deadlines ng pagpa-file ng percentage tax? So, importanteng malaman natin, no? Baka mamaya file ka pala ng file, no? Hindi pa na, o kaya late ka na pala, no? So, yung first quarter, ano ka lang, no? Para lang ma-emphasize natin, no? Okay. So, yung first quarter, although tapos na siya, no? Although tapos na yung deadline, so gusto ko lang siyang i-emphasize. Okay? So yung first quarter natin, ang deadline niyan is April 25. So magbilang ka ng 25 days after the end of the quarter. Okay? So yung first quarter, nag-end siya ng March 31. So after ng March 31, 25 days, so April 25. So tayo, starting tomorrow, pwede na tayo mag-file ng percentage tax. Ang deadline natin is July 25, 2024. Reminder lang guys, no? Gusto ni BIR ngayon, no? Hindi ko lang alam kung sa ibang RDO ganito rin, no? So this is one of the problem, no? Iisa lang yung batas natin, pero minsan iba-iba ng application yung mga nasa RDO natin, no? So dito, gusto ni BIR, pag nagbayad tayo, through EBIR na. Okay. Gusto niya is nasubmit natin yung form. Kailangan merong email acknowledgement, no? Dito sa amin sa Pampanga, required na, sa 21B no, required na pag nagbayad ka ng tax, kailangan may acknowledgement. So, hindi pwedeng walang acknowledgement. So, ibig sabihin, na-submit natin siya, tapos makaka-receive tayo ng email na na-file natin itong tax return na to. No? So, reminder lang guys, no, baka makakalimutan natin. Okay? So, balik ako dun sa PowerPoint. No? So, yung deadline natin no, for the second quarter is until July 25, 2024. Okay? So, how to compute, no? Una, kunin natin yung net sales. Di ba? Pangalawa, i-multiply natin ng 3%. And then, yun, fill upin natin yung 2551Q using the EBIR. And then, pwede tayo magbayad via bank or pwede tayo magbayad via online. No? So, syempre sa banko, pipila ka. Sa online, yun, basta may proof ka lang na nabayaran, no? Pwede na natin bayaran online yung tax due natin. Okay, so ito yung illustration ko no, as a problem. No? Okay. So, especially no, dun sa mga ano natin, no, sa mga online sellers natin. So, yung pag-compute ng net sales, of course, yung gross sales natin, less of discounts, if may discount, sales returns, and refund, no? Hindi nila-less dito yung shipping fee, no? Expense mo yon. Hindi siya kabawasan dun sa sales, no? Para ma-compute natin yung net sales. No? Baka mamaya ibawas mo lahat yung pati shipping fee na sinolder mo, no? Hindi natin ibabawas yun. Yung mga discount, sales return, at saka refund. So, para ma-deduct natin yan sa gross sales, kailangan yung discount, binigay mo na. Hindi pwedeng ibibigay mo siya next month. Kumbaga, i-grant mo sa customer mo na, oy, I'll give you discount next month, pero ngayon kasi i-deduct sa record ko. Hindi. So, kailangan, binigay mo na yung discount. Kailangan meron ng sales return na nangyari at saka refund, no? So, basically, dun sa first quarter natin, kung for example, 1.5 ang sales ko, ang discount sales return ko is 18,000. So, i-deduct ko lang siya. So, 1,482,000. And then, yun nga, multiply ko lang ng 3%. So, 44,000. So, for example, on quarter number 2, tumaas yung sales ko. So, 2 million. For example, 2 million ang sales ko. Okay. Mayroon akong sales return and allowances at saka discount na 25,000. So, technically, ang magiging sales ko dyan is 1,975,000. Okay? So, i-multiply ko ng 3% dyan. Ito nang i-emphasize lang natin guys. No? So, for example, second quarter, 2 million ng sales ko. And then, meron akong discount. No? 25,000. And then, ang net sales ko is 1,975,000. So, dito ngayon, i-multiply yung 3%. Okay? So, 1,975,000. I-multiply natin ng 3%. Okay? So, ang percentage tax dyan natin is 59,250. So, ito yung amount na babayaran mo ngayon, no? Regardless, no? Kung kumita ka o hindi. Kasi marami tayong mga kababayan dyan, no? Mga kapwa natin taxpayer. Hindi naman ako kumita, sir. Ba't ako magbabayad ng tax, no? Yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina, no? Yung percentage tax is babayaran yan, no? Regardless kung kumita ka or hindi. Doon sa income tax, kung wala kang kinita, wala kang babayaran. But you have an obligation to file
kay BIR ng information. Anong information ang ipa-file mo? Di ba? Yung sales mo, expenses mo, yun naman ang trabaho natin kapag wala tayong income, di ba? Wala tayong income tax pero we have to submit information, di ba? Yun lang naman ang inihingi sa atin ni BIR para hindi tayo magbayad ng penalty. Okay. So ngayon, alam mo na yung amount na babayaran mo na percentage tax. Okay. So ngayon, ilagay natin ngayon yan doon sa ABIR form. So para makita natin, no? Paano siya ngayon ilagay doon sa ABIR form. Okay. So, syempre, balik lang ako sa screen ko, ano, sa main screen ko. So, yan, nilagay ko lang yung tin ko sa taas. Okay. Sana naman walang gumamit ng information ko, no? And then, pag nilagay mo yan, lalabas yung pangalan mo pag nakasave na. So, pag una mo lang siyang nilagay dyan, no? Pag una mo nilagay yung information mo, kumari, kaka-download mo lang ng ABIR. So, ang bali ang gagawin mo kasi dyan, no, is pipilapan mo to. Lahat ng information dito, pipilapan mo. Okay? So, pag first time mong nilagay ito, walang information dyan, no? Kung napansin mo kanina, sige, log out ko lang, no? Okay. So, para lang makita natin, guys, no? Especially dun sa mga bago na ida-download to. So, search mo lang online, no? ABAR form, no? Lalagay ko lang yung tin ko. Okay. Kumari, wala ka pang data dito, no? Lagay mo yung tin mo, RDO, line of business, name, address, zip code, email address, no? Lagay mo lang siya. Okay? Pero once ibig sabihin na gamit mo na to before, okay? Oh, yun sa mga bago, no? Kumari, ngayong quarter, nilagay mo yung information mo. Pag nag-file ka ulit, no, for example, third quarter, pag nilagay mo yung TIN mo dito, automatic yung mga information na to lalabas to, no? Itong mga to. Tingnan mo ha. Pagkalagay ko ng info ko, yung TIN ko, yan, no, lumabas na siya. Di ba? Kanina wala yan eh. Kumbaga automatic na siyang lalabas. Pero pag first time mo, you have to fill up this information para magamit mo yung ABIR. Okay. So since percentage tax ang ipafile ko, hahanapin natin yung percentage tax, no? And then click fill up. So wait lang natin, no? Downloading siya, no? So pwede na tayo mag-file o kaya magbayad starting tomorrow, no? July 1. Dun sa mga updated, I mean, ready na may pambayad na, tsaka updated yung records nila. So select mo lang yung December dito. Pero yung mga corporation, no? So pwede silang gumamit ng fiscal period, no? Tsaka na natin pag-usapan na yung fiscal, no? Doon na muna tayo sa calendar, no? Since second quarter lang ipa-file ko, click ko lang tong second quarter. Okay? And then amended. Kung hindi naman siya amended, ito yung amended, ganito yon, no? Kumari nag-file ako ng bukas, July 1. Eh kulang pa pala yung final ko na sales. So pwede ako mag-amend. Kumbaga mag-a-adjust ako. Okay? Pero syempre, ibang video na yung amendment na yan. No? So, ibang video na yung amendment na yan. So, number 12, are you availing of tax relief? No? Kung meron, special law, click mo yes. Okay? Since ang gagamitin natin is graduated, ibig sabihin, hindi tayo nag-avail ng 8%, no? So, click natin tong graduated. Okay? So, ngayon, kung mapapansin mo, wala pang tax due dito. Kasi nga wala pa tayong nilagay na sales. Okay? Pwede mo rin i-click tong nasa number 14 or pwede mo rin i-click tong next page. No, kasi 2 pages lang to eh. So, click ko na lang to para mabilis. So, napunta ako sa second page. Ayan, ayan no, makikita mo naman sa ilalim. No? May nakalagay sa ilalim. Para lang makita din natin. Ayan no. So, page 2. 2 of 2. So, dalawang page yung percentage tax return. So, dito, okay, hahanapin natin yung ATC. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na mayroong mga specific percentage tax, no? Since tayo ay nasa general rate na 3%, ito yung ano natin, yung PT010, no? 3% yan, no? Automatic naman, lalabas naman dito yung 3%. Okay? Lalabas dito yung 3%, no? Makikita natin siya dyan, automatic siya lalabas dyan. So, piliin mo lang yung PT 010. Pero guys, no, dalawa yung PT010 dito, no? Baka malito lang kayo. Okay. Ay, hindi na screenshot. Wait lang ah. Yan. Ay, hindi na screenshot. Ayaw ma-screenshot guys, no?
So, dalawa tong PT010 dito. Meron sa taas, meron sa ilalim. Yung sa ilalim, ito yung lumang rate na 1%, no? Yung from 2021 hanggang last year, June 30, 2023. Ayan, ayan, no? Kung mapapansin mo, kanina 3% yan, di ba? Ayan. Ngayon, nagbago na siya. 1% na siya. Okay? So, 1% na siya ngayon. Kasi nga, ito yung lumang rate, no? So, bakit hindi siya tinatanggal sa EBIR? Okay. Bakit siya hindi tinatanggal sa EBIR? Siyempre, yung mga taxpayer na hindi nagbayad, kumari magpapakompute sila ng penalty, kailangan nila ng 1% dito. Eh, paano nila pipilapan tong form na to kung tatanggalin yung 1% na yan? So, kaya hindi tinatanggal yung 1% na yan. Okay? So, doon tayo sa PT010. So, 3%. So, magkano ba yung sales ko kanina? Yan, net sales tayo 1,975,000. Okay? 1,975,000. So, lagay lang natin dito. 1,975,000. So, check natin yung amount. 3%, 59,250. 59,250. So, ibig sabihin, okay na tayo dyan. Happy tayo. Tama yung amount. Tama dun sa ini-expect nating amount. So, good to go na yung ating EBIR, yung form natin. So, ang gagawin natin, i-validate natin yan. Click validate and then submit. No? So, click natin yung submit para masubmit yan sa database ni BIR. And then, magsasend siya ng email to acknowledge na nasubmit natin yung information sa kanya. So, after natin masubmit yan, print natin to ng 3 copy kung sa bangka magbabayad o kaya dun sa mga authorized agent banks o kaya naman dun sa mga munisipyo o city hall na may mga designated na BIR officials na naka-assign doon na minsan pwede ka magbayad doon. So, 3 copies. Print mo kabilaan. Print mo rin yung email acknowledgement. And then, yun. Bayaran na natin yung EBIR, yung tax natin. And then, i-file natin. So, ganun lang kasimple guys. No? Napakasimple lang. No? So, at least meron na tayong guide kung paano i-file yung ating percentage tax. Okay. So, ngayon sir, next question is, paano yung mga taxpayers na merong withholding tax? No? Okay. So, tandaan mo to guys, no? Majority ng withholding tax, binabawas lang yon sa income tax. Hindi sa percentage tax, no? Anong senaryo na pwede natin ibawas yung withholding tax dito sa percentage tax, no? Kapag si government ang katransact mo, automatic kasi guys, i-deduct niya yung 3%. Kumbaga parang kumare, no? Kumare, may benta ka kay government, 100,000. Ayan. 100,000 yung benta mo kay government. Magdideduct na kagad ng withholding tax yan. Okay. 3% yan. Okay. So, yan ay 3,000. So, ibig sabihin, ang cash na ibibigay niya sa'yo ngayon is 97,000 na lang out of the 100,000. Okay? Pero syempre, yung 100,000 na yan, kasama pa rin yan dun sa gross sales mo. Although, dinadakan ka na nga ni government, dinadakan ka na ni government, pero isasama mo pa rin siya doon sa gross mo. Eh sir, dinadakan na nga ako eh. Eh di parang doble yung tax. Hindi siya madadoble. Bakit? Kasi ibabawas natin dito yung withholding tax. Okay? Na dinadak ni government na 3,000 pesos. So, ang magiging percentage tax still due mo, okay, after mong i-deduct yung 3,000 pesos is 56,250. O paano siya maging madoble niyan, di ba? Tinanggal mo, niles mo kasi nga meron kang certificate. So you have to secure the certificate coming from the government office, no? Kung sino man nakatransact mo, to justify yung 3,000 na withholding tax. So hindi ka pwedeng basta-basta mag-deduct dyan, no? Pwede ka ng proof, no? Sabi nga natin, no? For taxation, ang lagi magbibigay ng proof dyan, taxpayer, no? Kung favorable kay taxpayer yan, kailangan siya magbigay ng proof. Di ba? Kung may deduction kang ina-avail, magbigay ka ng proof na meron kang deduction. So, ganun pa din, no? Pakita lang natin, no? Kung meron tayong withholding. So, meron ditong portion, guys, no? Ito, sa number 15, creditable percentage tax withheld as per BIR Form 2307. So, dito mo na siya ilagay. So, ang magiging percentage tax still due mo
is 59,250 pesos. So, yun. So, ganun yung step-by-step procedure natin para ma-file natin yung ating percentage tax. So, syempre, doon sa mga online seller natin, Shopee, Lazada, no? I think meron namang report dyan na pwede mong kunin yung sales mo for the month or for the quarter, no? Monthly. Nakalagay din yung mga discount, no? I-generate mo yun. Doon ka na lang mag-base, mag-file, no? Pero syempre, dapat nakasulat din yun sa books of accounts ninyo, no? So, kunin mo yung sales doon, net sales mo, doon, na lang, para mabilis yung pag-compute natin doon sa ating percentage tax. Okay. So, I think that's all, no? For the computation, no? Nung ating percentage tax. Okay. So, bago ang lahat, guys, no? Mga ka-taxpayer, so, please, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-share, and paki-like po yung aking video, no? Sa TikTok, sa Facebook, especially sa YouTube ko, doon sa YouTube channel ko, no? Na i-send ko naman sa description, no? Ikakopy ko doon sa description, no? Para makagawa pa tayo ng maraming video. And then doon sa mga may question, please comment nyo lang yung question ninyo, and then sasagutin ko siya with another video. Okay? So once again, no, pwede na tayo magbayad ng percentage tax tomorrow starting July 1 for the period of April 1 until June 30. So once again, good night everyone. So please, no, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, sa aking social media accounts, Facebook, at saka dun sa aking TikTok account. So kung may question kayo, guys, huwag kalimutang i-comment yan. So gagawa tayo ng another video. Okay? So thank you. Bye-bye and God bless.